Pagod na kayo? Alam kong mula pa sa alauna ay nakaupo na marami sa atin. Kaya ang gagawin ko sa dapat muna ililikumin ko lamang ang diwa ng 7 wika at magkukwento na lamang ako sa inyo ng mga danas. Ang unang wika ay, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nalalaman ng mga tao na ang bawat gawin natin, ito ay babalik sa atin, walang labis, walang kulang. At walang taong magnanasa na siya ay magkaroon ng mga tiisin o kahirapan. Kahit kung nalalaman ng mga tao ang batas na yan, hindi gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang isa pang diwa ng mga katagang-iyan ay hiningi ng tawad ng ating Panginoong Hesukristo ang mga sa kanya'y nagpahirap, sapagkat ang sino man sa atin ay gumagawa ng masama at nagdudulot sa atin ng tiisin, ang mga kapatid na ito ay nagiging kasangkapan ng ating pagbabayad utang. At kung tayo ay nakapagbabayad ng ating pagkakautang sa pamamagitan ng mga taong ito na tinatawag nating kaaway o kalit, sa halip na tayo ay magalit, tayo ay magpasalamat sa kanila sapagkat nang dahil sa kanila ay tayo ay nakapagbabayad ng ating pagkakautang, at yan ang katumbas ng ginawa ng Panginoong Jesucristong patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangalawang winika ng ating Panginoong Jesucristo, katotohanan ng Dimas, ngayon din ay ipagsasama kita sa paraiso, at hindi nabanggit sa buong maghapong ito ang ukol sa pangalawang wikang iyan. Ang diwa ng katagang ito, si Dimas ay larawan ng isang taong tumanggap na siya ay nagkasala. Mahirap sa taong tanggapin siya nagkamali. Subalit, ayan ang Dimas na tinanggap na siya ay nagkasala. Pinagsisihan ang kanyang mga nagawang pagkakasala at ipinangakong hindi na muling gagawin, manapa ay papalitan ng mga gawang kabutihan, at yan ang ginawa ni Dimas sapagkat siya naging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ganyang kalagayan, ang isang tao ay meron ng kapayapaan, katumbas ng paraiso na ipinangangako ng ating Panginoong Hesukristo kay kay Dimas dito. Ang pangatlo, babae na iyan ang iyong anak. Lalaki na iyan ang iyong ina. Lalaki at babae, lalaki sagisag ng espiritu, babae ay sagisag ng katawang laman na kailangang magsandugo upang makagawa higit na ng mga kabanalan. Lalaki na iyan ang iyong ina, ang iyong mga nakaraang kabuhayan, upang kung iyong lilingunin ay maalaman ng isang nilikha kung saan siya patutungo, at ito'y patungo sa gawang kabutihan at kabanalan. Babae na iyan ang iyong anak. Yan ang iyong mga nalikha, yan ang mga gawain na kinakailangan baguhin. Kung ang mga gawain ito ay di karapat-dapat, at ang tutunguhin din ay ang pagkasulong at pagpapakawagas.
Ang pangapat ay nauuhaw ako. Ang daing na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi ang pagkauhaw sa likido o sa tubig o sa anumang inumin, kundi sa kabila ng kanyang mga aral, ng mga halimbawang kanyang ginawa, ay ang mga tao'y kulang pa sa pagtupad sa kanyang mga iniaaral. Kulang sa gawa. Gawang kabanalan, gawang kabutihan. Kaya't ang Panginoong Hesukristo dumadaing na nauuhaw siya sa pagtupad ng sangkatauhang ito. Ang panglimay, Diyos ko, bakit mo po ako pinabayaan? Hindi natin matatawaran ang kadakilaan ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't ang panawagan ito, o daing na ito'y, daing ito ng sangkatauhan na nakikita ngayong malapit ng iwanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakaroon ng katawang laman. Nalalaman pa ng mga taong hindi pa tayo handang maiwan sa ating sariling palad. Kaya't yan ang daing nating mga taong, Diyos ko, bakit mo po ako pinabayaan? At ang pang-anim ay naganap na. Mula sa lumang tipan, sa mga sinulat mula kay Nonong Moises na kanyang 5 aklat, lalo na sa Genesis, mga sinulat ng mga propeta, naroroon ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kung paano siya ipanganganak na ang kanyang ina hindi makakikilala ng lalaki, kung paano siya pahihirapan, paano siya ipapako sa krus, painumin ng suka at abdo, kung paano ang kanyang mga damit ay pagsusugalan ng mga sundalo o ng mga kawal. Handong lahat yun. Lalo na rin doon sa gawi ng awit o mga awit. Nariyan lahat ang sasabihin halos higit na ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo, mga mangyayari sa kanyang pakikitalad sa ibabaw ng lupa, at sapagkat iiwanan na niya ang sangkatawang to sa katawang laman, ay hayan, naganap na. Ang ikapito ay, Diyos ko, sa mga kamay mo po, inyahabiling ko ang aking kaluluwa. Mga kamay, kaliwat kanan, sa gisag ng katawang laman, na kinakailangan ang Espiritu para magkaroon ng pagkasulong at kaunlaran, higit na ng minimithi nating kadalisayan, ay ang kailangan ng Espiritu magkaroon ng katawang laman. At yan ang isa sa naging paksa ng ating kapatid na Sante Bondo, ukol din kay Nicodemus. Kailangan ang isang Espiritu ay magkatawan laman, hindi lamang minsan, kundi maraming beses, hanggang sa mapagbayaran ang lahat ng pagkakautang. At kung mapagbayaran naman ang mga pagkakautang na ito, babalik pa rin dito sa daigdigan ng mga hugis na iba na ang tungkulin. At yan ang ating tungkulin o tunay na tungkulin, maging tagapagpalaganap ng simulain o ebanghelyo ng Diyos. Tagapagpalaganap ng tunay na pag-ibig na hindi pumipili, kundi ang lahat ay kakapatid at anak ng Diyos. Yan ay matutupad sa pamamagitan ng tinatawag nating mulit-muling buhay
o reenkarnasyon. Paano ba itong reenkarnasyon? Ang mga espiritu na nasa bayan ng mga espiritu ay dalawang uri ang naririyan. Mga espiritong lagalag, sangayon sa aklat ng mga espiritu nating ginagamit sa pag-aaral nito, at meron namang mga espiritong, yun nga, nagre-reenkarna hindi lamang sa daigdigang lupa, kundi sa mga ibarang mga daigdigan na kung saan sila makatutupad ng kanilang tungkulin at magkakaroon ng pagkasulong o kadalisayan. Ang mga espiritong lagalag ay hindi mananatiling ganun. Na ang ibig sabihin, napakalawak ng espasyong ito. Napakarami silang malilibot, mapapag-aralan. Hindi kayang isipin ng tao ang lawak nito, ni hindi rin kayang isipin ng tao ang dami ng mga planeta na nagkalat dyan sa impapawid na yan na siyang pinupuntahan ng mga espiritong lagalag. Subalit hindi mananatiling lagalag sapagkat ang batas ay pagkasulong, kailangan ang magkatawang laman ang espiritu. Napipili ng espiritu ang kanyang magiging susunod na kabuhayan sangayon sa kanyang pagbabayad utang. At meron namang mga espiritong matatawag na mga tamad pa rin, na gaya nating mga tao. O, nasasakop pa ng kamangmangan. Subalit sa ayaw nila at sa hindi, ang mga espiritu ay magkakatawang laman, mamamayan sa daigdigang ito ng mga hugis, kung hindi man sa kapatagang lupa, ay sa mga ibang planeta na nagkalat diyan para matim ang pagkasulong. Sa banal na kasulatan ay merong bahagi kay San Mateo, Kapitulo 21, 28 hanggang 31, na meron daw isang ama na meron dalawang anak. Ang ginawa ng ama ay pinuntahan ng panganay at ang wika sa kanya ay, "Anak, magpunta ka sa ubasan at gumawa." Subalit sumagot ang anak ng ang wika ay, "Ayoko," o tumanggi, pero pagkatapos nagpunta sa ubasan. Ang ubasan ay ang daigdigang lupa kung saan ang tao at espiritong magkasama ay gagawa. Napag-isip ng unang anak na kailangan ng magkatawang tao. Kaya't nung unang tumanggi, sapagkat alam niyang ang mga daigdigang ito kung tawagin ng mga espiritu, daigdigan ng luha at tinagpis, alam niyang maraming tiisin at hirap na dadanasin dito, pero maiisip din naman niya at matatanggap niya na kailangan ang siya'y magkatawang laman. Pangangailangan niyan para sa batas ng pagkasulong. Kaya't nung una'y tumanggi, ay nagpatuloy. Yun naman pangalawa, ay nilapitan din ng ama at ang wika ay, "Anak, magpunta ka sa ubasan at gumawa." Sumagot ng oo. Pero pagkatapos, ay hindi nagpunta. At ito ang mga espiritong nahintakutan sa mga magiging danas niya. Kaya sa kabila ng kanyang pagsagot na oo at siya'y pupunta sa ubasan, hindi nagpatuloy. At bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, itong parang kwento. Pangyayari, tunay na pangyayari ito. Sa La Humildad, sa Malabon, meron ako doon isang kaibigan na nakakasama ko pa minsan sa Sunday school doon sa sentro. Ang kanyang ama't ina, napaka masusugid na espiritista o mag-aaral na espiritista. Subalit, ang mainok lang dito sa kapatid na ito ay mahina ang isip at madaling
mauto sa magaspang na pananalita. Mapuri mo lamang kung anong gusto mong pagawa, gagawin. Nung panahon ng Hapon, yung mga gerilya sa Caloocan, doon sa Malabon, nagtago sa lugar namin doon, sa Lungos, sa Tunsuya at Nyugan. At ang kapatid na ito ay napasama sa mga gerilya. Sa Malabon, nung panahon ng Hapong iyan, ang hanap buhay ng mga tao ay gumawa ng sigarilyo at napakalakas pagkakitaan. Mga sigarilyong Amerikano. At yung dahon ng tabakong Virginia ay mabili, bumibili o nagbibili doon sa Malabon. Kaya't yung mga taong gustong makakaroon ng hanap buhay, may mga perang dala, pumupunta sa aming lugar. Pag nakita na itong mga gerilyang ito, na may sinseng, may alahas, at alam na may pera, dahil mamimili pagbibintan nga agad na ispi ng Hapon. At ayan, pahihirapan, pinapatay. Yung iba ay binabaon pa ng buhay. Buhay pa binabaon na. Kaya doon sa mga nakakikita, makikita raw yung lupang gumagalaw. Doon sa mga ibinaon. At ang pinaka-berdugo ng mga gerilyang ito, itong kaibigan kong ito, dala nga ng mahinga na ang isip, pag binagyan na ng palagay niya ang napatay ay may sinsing, ibibigay sa kanya yung sinsing, tuwan-tuwa na yon. O kaya manok, dala-dala na niya yung manok na yan at pinagpaparangalan nang dahil sa mga pinapatay niyang mga pinaghihinalaang espya. Hindi yan ang mabigat na trabaho ng kapatid na ito, kundi nang dumating ang pagsusona. Ewan ko kung naintindihan niyo nung araw ang pagsusona, kinatatakutan ng araw yan, pagsusona yan. Iniipon ng lahat ng lalaki. At inipon ng lahat ng mga lalaki sa may simbahan ng San Antonio sa Tunsuya. At itong kaibigan kong ito, nakatuklob ng bag na may butas lamang ang mata. At ang ituro, yun nga gerilya. Wala na. Maraming itinuro. Sa mga itinuro, wala nang nakabalik. At pinatay ng lahat. Pati siya tinangay at siya'y pinatay. Pati siya pinatay ng Hapon. Natatanggap ng kapatid na ito ang palapaman ng ulit-muling buhay o reinkarnasyon sapagkat nag-aaral sa sentro nga lang mahina ang kaya alam niya na siya ay babalik para magbayad ng kanyang mga pagkakautang. Kaya sa isang pahayag niya, nagbabot siya gumamit ng medium. Ako niya'y naghahanap ng aking maging magulang, ng aking ama't ina, para ako ay muling ipanganak sa ibabaw ng lupa. Wala niyang tumanggap sa akin. Tinatanggihan ako sapagkat napakagaspang ng aking fluido. Kahit naghanap ako ng naghanap, salamatan niya at sa mga nag-aaral ng espiritista o espiritismo, merong mag-asawa na naawa sa akin at pumayag na ako ang kanilang magiging anak. At ang mag-asawang ito yung kapatid na Paulino Benaventura, ingat yaman ng La Humildad hanggang sa namatay, madalas na kasama ko rito, nagsasalita pa rito yon, ay ayun, tinanggap siya. Kaya't ang kanyang may bahay na kapatid na Rosa, naglihe, hanggang sa dumating halos ang 9 na buwan. Inaasahan namin noon na ang panganganak ng kapatid na Rosa ay 23 ng Pebrero. Subalit nang dumating ang 23 ng Pebrero, sabi sa usapan, ang magiging ina niya ay dinugo.
At nang lumabas ang batay, patay. Yun nga, nag-aabot sabi ito. Na ako niya'y natakot. Nakikita ko niyang katakot-takot na ganting galaw na sa akin ay ibibigay ng aking pakikitala sa kapatagang lupa. Marami akong pagkakasalang nagawa at pagbabayaran. Kaya't ako niya'y nahintakutan. At yan ang katumbas na sinasabi ko sa inyo mula sa banal na kasulatang anak na pangalawa na nangakong pupunta sa ubasan, subalit umatras, hindi nagpunta. At yan ang dahilan kung bakit merong mga ina na nakukunan. Ang mga espiritu ng ipanganganak, umaatras, bumibitiw. Kaya't, bumibitiw, kaya't ang ina ay nakukunan. At yan ang mga espiritong, oo, makikitalad ako, marirenggan na ako, pero pagdating na sandaling siya na, dahil sa sandaling isilang siya, at ang isang bata ay sumigaw ng iyak o umuwa, ay palatandaan na yon na nakatali na ang espiritu sa katawang laman. Hindi na maantay ng kapatid na ito na magkaganon at umatras na agad. Mayroon ba man? Alin ba? Okay na. Isa pang halimbawa, ano ba yung bang parang gumaganon? Hindi ba, ginigising na bang kayo nun eh? Nagigising kayo. Baka kako hangin eh. Ang isa pang halimbawang bibigay ko sa inyo ay hindi na ako lalayo. Nangyari ito sa aking pamilya. Sa aming pamilya. Patunay ng reinkarnasyon. Ang ibabahagi ko sa inyo eh, nang mamatay ang aking ina, 1933, hindi naman nagtagal at nag-asawang muli. Ang napangasawa ay medium din ng espiritista. Ang totoo nung itatag itong lunduyang ito ng La Perfección, iyon ang unang medium dito, ang kapatid na Abilina Borja. Yan ang napangasawa o pangalawang asawa ng aking ama. Ang ikinamatay ng aking ina ay sa panganganak. Sangayon sa revelasyon, at ito naman ay nakukuha sa pamamagitan ng mga abot-sabi, sa pamamagitan ng mga medium. Ang aking tiyabelen o pangalawang ina, nang nakaraan niyang kabuhayan ay isang madre. Subalit madre na nagkaroon ng anak. Kaya't, pagkapanganak, inilalisagad ang kanyang anak sapagkat hindi maaaring manatili sa kinalalagyan ng kumbento ng aking tiyabelen nung nakaraan niyang kabuhayan. Kaya nawala ang pag-ibig ng isang ina sa anak at ang pag-ibig naman ng anak sa isang ina sa pangyayari ngayon. Pero kailangan niya matupad. Kaya't ang tiyabelen ko ay naging pangalawang asawa ng aking ama na napilitan ngayon siyang alagaan yung aking kapatid na bunsong naging sanhi ng ikinamatay ng aking ina. Naririn ngayon ang nagkalapit yung bunso kong kapatid na si Milagros
at ang aking tiyabelen. Na ang pangyayari pala, ang espiritu ng anak ng tiyabelen ko, nang siya ay madre, ay espiritu ngayon itong at ibinuhos naman ang buong pagmamahal ng aking tiyabelen sa aking kapatid na ito, na iyan pala ang espiritu ng kanyang naging anak ng siya'y madre na nahiwalay sa kanya. Kaya tingnan ninyo ang nagagawa ng mulit-muling buhay o reinkarnasyon. Hindi lamang minsan o minsan nakakasama-sama ang mga nilikha sa isang bubungan o sa ilalim ng isang bubungan. Dala ng reinkarnasyon, pinagsasama-sama ang mga dating nagmamahalan at higit sa lahat, yung mga magkakaaway. Kaya merong mga pagkakataong ang mga magkakaaway ay nagiging anak ng isang ama't ina sa isang bubong. At sapagkat marahil ay nananatili yung damdamin ng kanilang pagkakagalit, ayun, hanggang sa buhay na ito, dala pa rin yung kanilang pagkagalit, kaya yan na ngayon ang sinasabi natin, parang aso't pusa itong mga magkakapatid na ito. Yun ang dahilan. Umiiral yung kanilang pagiging magkagalit ng nakaraang kabuhayan. Subalit ang layunin, upang sila'y magkasama-sama sa isang ina't ama, upang mabuhay ang pag-ibig sapagkat yan ang tunay na batas. At kung hindi man mangyari sa ngayon, magbabalik na naman sila sa susunod ng kabuhayan upang hanggang sa huli, managumpay ang pag-ibig, ang pagkakapatiran at ang pagsasamahan. Kami, may mga revelasyon kami ng aking tiyabelen na kami pareho kaming nabuhay sa Holland. Yung merong mga windmill. At siya ay aking kapatid na matandang babae. Kaya hindi lang kami minsan nagkasama ng aking tiyabelen na yan. At salamat sa pag-aaral na ito, sapagkat dito lamang nasasabi yun, dahil may mga medium, kamukha ni Eder Case na gumawa ng napakaraming libro, dito nasasabi, merong mga medium na nagagamit, nasasabi ang ng mga nakaraang kabuhayan. Patunay na tayo hindi lamang minsan nabubuhay. Reinkarnasyon. Kaya't iyan ang katuparan ng huling wikang sinabi ko sa inyong, Diyos ko, sa mga kamay mo po, inyahabilin ko ang aking kaluluwa. Maraming beses na maghahabilin tayo ng ating espiritu sa katawang laman. Hanggang sa tayo ay makapagbayad ng ating mga pagkakautang. At kung ito naman ay matupad na, uulitin ko at nasabi ko na kanina, babalik pa rin tayo rito. Tayo naman ngayon ang magpapakasakit, magpapalaganap ng kabutihan at kabanalan na kung kailangang ialay ang ating buhay, ay natin gagawin sapagkat ang wika ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ninyo gagawin ang aking ginawa, kundi higit pa sa rito ay inyong magagawa. At yan pa rin ang patunay ng mulit-muling buhay sapagkat sa kabuhayan bang ito ay matatanggap natin, magagawa natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Malayo. Pero matutupad yan sapagkat yan ang sabi niya sa pamamagitan ng mulit-muling buhay. Gagawin natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Gagawa pa tayo ng higit dyan. Salamat sa palapahaman ng reinkarnasyon o muli at muling buhay.